Good day mga suki! Isang umaga na naman po na punong-puno ng kwentuhan tungkol sa pagnenegosyo ang hatid namin sa inyo. Last week, pinuntahan natin ang probinsya ng Oriental Mindoro. Ngayong araw, susuyurin natin ang probinsya ng Antique. Wag na wag niyo pong palalampasin ang lahat ng yan. At syempre pa, hindi po namin pinalampas ang pagkakataong ma-interview ang gobernador ng bayan ng Antique, si Honorable Ezequiel Javier, at ang DTI Regional Director na si Dominic Abad. Come on and let's figure it out! Antique is in the island of Panay, one of the provinces in the island of Panay, and we have a land area of 252,000 hectares. A small province, bounded in the north by Aklan, in the east by Capiz, and the south by Iloilo, in the west by the Visayan Sea. Well, we have 18 municipalities with 590 barangays. And go to the whole shoreline of Antique as a tourist destination because that's one long beach. We have the Binarayan Festival in this province. That's the provincial festival. To remind our people of the landing of the Tendatus in the province of Antique. But I would like to invite if you're interested in coming to Antique, making your stay here enjoyable. Basically, Antique is noted sa muscovado sugar. Sabi nga nila, hindi daw yun sugar. Kaya sa mga may diabetes daw, health food pa daw yung muscovado. No? And ang muscovado meals natin sa Antique, over 100 yun, may higit 100 yung muscovado meals. So, marami din ang directly may employ doon, at saka marami din doon sa backward linkage niya doon sa sugar cane niya, di ba? From sugar. So, pati yung farmers na nagplant ng sugar is also benefited by this sector, by this industry. Sa ngayon lang, ang situation ng muscovado is that sa daming anang meals at saka ang daming, paano natin tawagin, cook or maestro tawag nila yan in local dialect. No? Therefore, yung parang kumbaga sa yung recipe, yung pinakaprodukto noon would vary, no? Iba-iba yung mga level noon. Like, pero ang pinakamalaking challenge is paano ma-consolidate yan. Halimbawa, meron mag-order export, doon merong isang inquiry galing Japan. Ang importante doon is paano natin ma-consolidate kasi pag nag-export tayo, mag-benta tayo sa kahit sa Manila lang siguro, kailangan yung consistency ng standard natin, produkto natin. Yun yung muscovado, no? And Antique is very noted for that. And may mga variants yan, meron silang tinatawag na local dialect, yung bande. Bande is you know, you put peanuts on it. So it's parang peanut brittle pero buo yung peanut. Antique noted din sa tourism. I think the provincial government is also pushing for this as their one of the sectors. And we have mountain resorts. There's even one municipality na meron kayaking, and then another one will have very good deep sea for divers. We have corals in there. So, and Antique being in northern part is also almost Boracay already, no? And Aklan. So ito yung isang magandang part of a tour trip, no? Pwedeng gawin ng mga turista, both local and foreign tourists. So there are certain municipalities na may mga specific products then that they're focusing on, like Bugasong, for example. They're doing weaving, no? As a matter of fact, magpadala tayo dito ng designer, and they are working on the woven products. They're doing bags as well as cloth. So maraming variants na naman yan. You can do clothing for that, accents or accessories for that, handkeys, and even sabihin natin yung mga table runners can be made out of this as well. A lot of assistance have been given, not only by DTI, but by other agencies as well, the UST or the technology that they are using. Now they are already, I think, better off than before, but still a lot of expansion and improvement that can be done. And that would involve more people
that can be employed by them. So the industry is more receptive now to improvement. And these are the things that before were sabihin natin major challenges, but then sa ngayon slowly we get to hurdle na. So we also have been helping even sa education level, I mean as far as computer and computer literacy is also sa high school pa lang. Dahil sa we believe na the way things are changing, nagbabago na ngayon, no? So kahit na magbenta ka na lang, hindi na kailangan dalhin mo yung produkto mo sa palengke. Yung mga entrepreneurs natin would tend to do things the way they normally would do, no? So kung anong nakasanayan nila, yun yung pinapractice pa rin, pero may mga improvement na makakatulong sa kanila slowly. We have to educate them. Siguro, as mentioned, no? Muscovado is for Antique. There are other products sa region, and we do hope na sa exposure natin sa mga produkto nito, when we promote this, let's also patronize this as fellow Filipinos, kasi this also will help us. But also the benefits na makukuha natin sa products, we guarantee you good quality of these products, not only products of Antique, but of the region as a whole. Sa aming pagbabalik, makikilala na natin ang mga tao sa likod ng top patok products ng Antique. Dito lamang po yan sa Go Negosyo, kaya mo tagumpay sa kahirapan! Welcome back mga suki! Napakagandang lugar daw po talaga ng Antique para sa mga pagninegosyo dahil maraming business opportunities doon. At ito pa, alam niyo po ba na ang Antique ay isa sa mga lugar sa Pilipinas where the seas hug the mountains? Ang sweet, diba? Kasing tamis ng pangunahing produkto ng Antique, ang Muscovado Sugar. Halina kayo at sama-sama nating silipin ang sweet na kabuhayan ng mga negosyanteng Antiqueños. Tulad ng mga ito. This is a federation covering the whole province of Antique. This was organized 1968. We started with 15 primary cooperative affiliates. We converted it to multi-purpose cooperative. Nakita nila na yung kailangan dito sa Antique is yung mga livelihood at saka financial assistance. Yung main product namin is Muscovado Sugar. Ito ang represent ng Antique product. Ang ibang products namin ay native chocolate cacao, utap, mayroon kami flavor na malunggay, squash at ampalaya. Ang Burendi Craft po ay nasimula noong year 2000 nang dumaan dito yung EDF at saka yung enhance na kami tungkol sa pag-wave. Binigyan nila kami ng product depth saka nagkaroon kami ng maraming members. Nung medyo lumaki na yung aming mga yung aming asosasyon, nakatanggap kami ng mga fundings mula sa PACAP at saka sa EDF at saka sa DTI. Binili namin itong ganitong klaseng pangkabuhayan kasi yung aming materials diyan lang namin kinukuha dito lang sa paligid namin. Ang weavers namin, yung iba, ang matanda na umalis pero mayroon kaming napapasok ulit na members yung galing sa bundok. Sa ngayon mayroon kaming 60 members. Mas malaking tulong to sa kabuhayan. Dati kasi yung weavers namin dito, yung isang hats 10 pesos lang. Ay ngayon ang isang hats na 70 pesos. Malaking tulong talaga yung kanila. Plano lang namin ito noon na pampamilya lang po, isang building lang yung tinayo namin. Yun nga lang, nung nagkaroon ng kalsada pababa, maraming tao yung pumasok. Tapos, nung bandang uli, sabi ng iba, maganda sana kung mayroong mga cottage, sabi ng gano'n. Kaya sinubukan namin yung doktor na magtayo ng 3 cottage lang muna. Sinubukan lang namin. Parami yung tao, parang
nakasanayan na kasi ng mga tao dito na dito maliligo. Yung Punta Hagdan ay itong lugar nito mismo, makikita mo ito sa mapa, Haldan Point. Kaya tawag namin talaga Punta Hagdan. Ibig sabihin yung punta, dulo. Yun, dulo ng hagdan. Kasi marking point din ito ng ng mga barkong dumadaan eh. Ito yung nila sa mapa. Dito yung tinatanda nila, yan yung bundok ng dalawa na yan. Yung sa yan ang Haldan Point. Ang association po ay nagsimula noong July 4, 2008 sa tulong po ng aming mga donors at sa tulong po ng aming local government unit na reorganize po ang aming association sa tulong din po ng Department of Agrarian Reform at saka ang Department of Trade and Industry. Sa ngayon po ang aming members ay 53. Ang aming produkto po ay tulad nito, scarf. Ito po ay may mga process na ginagawa namin. So it takes 2 days para magawa. At saka itong mga patadyong na may design, ito po makikita ninyo, ito po ay isa sa mga mahirap na ginagawa ng aming mga weavers, gawa po ng kanyang designs. Ito po yung ginagawa ng mga nanay na walang trabaho sa kanilang pamamahay. Pangalawa po yung color, handwoven po siya. Yung aming target po ngayon, sana maka-invade po kami sa international market. Tapos madagdagan po yung aming employment at madagdagan po yung aming market outlet. Siguro ang advice ko lang tulad sa aming negosyo dito, konting tiyaga lang, sipag, at sa kailangan ang dedication sa kanyang trabaho. Ako po may gusto na Bandi Factory. Tapos ang negosyo na to, minanang ko sa aking ina kasi ako nagsama-sama sa kanya pagtitinda ng bandi. 7 ng aming anak, tapos may college na ako na isa, commerce, graduate na ngayon. Tapos isa naman ang marine ko. Ang mga anak ko napag-aaral dahil sa aking negosyo sa paggawa ng bandi. Wow! Sobrang saya talaga dyan sa Antique. Isipin mo, nag-enjoy ka na, nabusog ka pa, meron pang business opportunities. At sa amin pong pagbabalik, makakasama po natin ang isa sa mga Go Negosyo entrepreneurs na talaga namang sumama pa sa amin sa Antique. Lahat ng yan dito lamang po sa Go Negosyo. Kaya mo tagumpay sa kahirapan. Alam niyo po mga suki, kami dito sa Go Negosyo ay sobrang tuwang-tuwa dahil alam namin parami ang pumapasok sa pagnenegosyo. Kitang-kita po yan sa mga taong dumalo sa Negosem itong May 26, 2011 sa CAP Convention Center sa San Jose Antique. Bilang bahagi pa rin po ng SME Caravan, hatid pa rin po sa inyo ng Department of Trade and Industry at syempre ng Go Negosyo. Alamin natin ang kanilang mga natutunan at pakinggan natin ang mga angelpreneurs sa kanilang mga magandang business advice ngayong araw. With the constituents na parang sumusupport for the constituents to be empowered to learn. And that is really the advocacy of Go Negosyo. Go Negosyo is into this advocacy really to help all Filipinos na magkaroon naman ng chance to succeed. Ang sagot sa kahirapan ang aming battle cry. Go Negosyo, sagot sa kahirapan. Bakit po ba ganon? Dahil if you really look around sa buong bansa natin, hindi lamang sa Antique, talaga namang marami pa ang nasa poverty level.
Boy, nalaglag ako sa airport, nabali yung buto ko sa hips. I have a metal now, I have a 12-inch metal on my hip. And I never, DTI never paid me a single centavo. I spent the entire money, 200,000. Pro bono na nga, abono pa, palit pa ng buto. But again, sabi ko, Lord, if you want me to continue sharing this knowledge, heal me. Make me well. Why? Because sabi sa akin ng doktor, Bartolome, hindi ka makakalakad ng normal. Ikaw ay iika-ika na. Ikaw ay naka-wheelchair na. Ikaw ay ganito. At sabi ko, Doc, I will prove you. You are, that God is mightier than you. And I prayed. Within 1 month, I was walking normal. That's it. See, yan ang isang importante na isipin. Do not be afraid. Unang-una, ano negosyo mo? Naniniwala ka ba sa negosyo mo? Diba? So, yun ang importante. Mindset na naman eh. Kagaya na sa akin, gusto ko mag-negosyo. Sabi sa akin, restaurant ka na lang. Kaya hindi ko pa talaga tayo ng restaurant. Okay? So, gusto mo ipaplano ka, nag-iisip ka. Huwag mo muna isipin yung suppliers. Ano ba talaga yung pasarto mo? Ano ba yun? Naniniwala ka ba? Full-time ka ba? Parang pag-aasawa yan. Sigurado mo yung asawa mo talagang okay. Hindi yung lalaki mo siya ng patente. No? Alright. So, happily married every after. Kung ano man ang ilalagay nyo sa inyong business plan has to be specific. Dahil pag hindi po natin na-specify, medyo tagilid ang business plan. So, ang importante, anong ilalagay natin sa plan? Maraming salamat po, Sir Mon at Sir Boots, sa inyong mga magagandang business advice. At syempre, nakapamasyal na tayo, nag-enjoy at natuto. Ngayon naman, kailangan nating mag-relax. Yan ang ibibigay namin sa inyo. Saan ba perfect na mag-relax? Sa Antique, sa pagbabalik ng Go Negosyo. Kaya mo, tagumpay sa kahirapan! Fish fillet, fish fillet, fish fillet. Hello mga suki! Ito na po ang ating tatak negosyo. At ngayong araw, kikilalanin po natin ang isang napakagaling at adventurous na negosyanteng tubong Tibiao Antique. Siya po ay si Floyd Nixon Calawag. Aba, kakaiba po itong business ni Floyd. Isipin niyo po, yung mga isda naging therapist. Wes, kilalanin po natin ang Therafish at ang nakakakiliting business na talagang tatak Pinoy at tatak negosyo. Ang Tibiao Fish Pa at ang Katahum Tours. My current business now is Tibiao Fish Pa and Katahum Tours. So it all started when nang nakadiscover ako ng isda dito sa bundok sa Tibiao. Saka dinala ko dito mismo sa pool na to. They eventually started to nibble. At doon ako na-excite at na-challenge kung bakit ganun yung behavior na isda. So what I did was I tapped my two close friends, Victor Marco Emmanuel Ferrios and Del Sarjanala. The three of us put up the system for Tibiao Fish Pa. So we eventually studied the scientific aspect of fish pa, from their breeding system to their feeding scheme at saka yung water system for Tibiao Fish Pa. We have our own breeding system here in Tibiao. So we're locally breeding the fish. We received a lot of guests. Maraming pumupunta dito from Iloilo and from other parts of the country or even from other countries, especially from Boracay. As a matter of fact, we already received mga foreigners from almost 10 nationalities. They like the idea, they patronize our business and Tibiao Fish Pa. Then most of our guests are requesting us na hindi lang Tibiao Fish Pa yung pupuntahan.
So we came up with the idea na gumawa na lang ng tour package. Kasi for example, families from Iloilo, purposely pupunta na talaga. They have to travel around 3 hours or 177 kilometers just to visit Tibio Fish Pa. The Katahom Tours, that is our marketing arm for Tibio Fish Pa. Our website is katahom.com, katahum.com. We actually made a tour package. We have the 2 tour packages, the day tour and 2-day tour. And day tour includes the waterfall, nature trek to the waterfalls, tapos magkakayaking, tapos magre-relax sa Kawhat Bath. Then after that, dadaan doon sa hanging bridge dito sa Tibiao. Then the last destination is of course relaxation dito sa Tibio Fish Pa. We have the 2-day tour package. Kasama na yun yung day tour package. Plus, we have an add-on. The following day, sasama sila sa Lambaklad fishing. After that, we established Katahom Tours. Marami pa rin pumupunta dito, dumadagsa ng mga guests, especially from Iloilo. And they're requesting us to put up a branch for Iloilo para hindi na sila mag-travel. So we made the bold move na magpalagay ng first mall-based fish pa dito sa Pilipinas, sa SM City, Iloilo. The very purpose that we established to be a fish spa is to make this affordable to the masses. Fish spa is actually a luxury spa. It started in Turkey to cure skin diseases like psoriasis, eczema. Pero nang dumating dito sa Asia, particularly sa Malaysia, Thailand, naging na siya, luxury spa. So only those who could afford could really experience the fish spa. So yung range po namin dito is only at, we have an entrance of 20 pesos. And 2 pesos per minute lang ang regular. Then 50% discount sa students, 1 peso per minute. The first challenge that we've encountered ay yung pag-establish talaga ng fish pa per se. It's a new business here in the country, bago siya. So we have to intensify the awareness ng mga Pilipino na it's a sort of relaxation and a bonding moments for friends or families. The second is establishing the scientific approach, how to let the fish survive and paano sila mag-continue sa pagkagat ng or pagnibal ng ating paa. Yung idea kasi nila, pag pagutuman natin yung isda, kakagat na yon. It's a wrong notion, maling idea yon. So it's a challenge for us to na research-oriented, scientific approach to enter in a business world. Through business, your life will really improve. You work in 8 hours, then you earn your salary and you spend like this. Nakukonfine lang yung income natin. But through entrepreneurship, mas nadadagdagan natin yung sinasabi nating networking because of through franchising or you add more branches sa business mo, mas nadadagdagan yung income mo and you become your own boss. My first advice is to know God and serve His purpose because I believe that we exist in this world because of Him. So by serving Him, a lot of blessings will eventually come. Second is know your strength and your weaknesses. Then third, do what makes you happy because by being happy, you will be contented. Yan lang po. Marami pong salamat sa 30 minutong pagsama ninyo sa amin. Sana po ay meron kayong natutunan at sana po ay natulungan namin kayo sa paglago ng inyong business kaalaman. Magkita-kita po tayo muli dito lamang sa #1 negosyo partner on TV, ang Go Negosyo. Kaya mo tagumpay sa kahirapan! Nasa ka na?